Panibagong araw at panibagong buhay, Canada na naman mga kamamaw. Ayan mga kamamaw, nakakalungkot mga kamamaw yung mga nababalitaan natin katulad yun ng vlog ko kahapon when it comes sa mga kababayan natin yung na mga hindi na-approve ng nagkakaroon ng panibagong work permit. So ngayon mga kamamaw, itong ating pag-uusapan is kalungkot mga kamamaw. Actually, papaalala ko lang sa inyo mga kamamaw, itong ako po ay hindi professional na naglalakad ng mga papeles. Ako po ay ginagawa ko itong vlog ito is more on research lang ako, at the same time with the help ng ating kababayan na si Wilson Garcia, na actually ang bala ko talaga kasi dapat interviewin ko siya by video call, kaso nga lang hindi magtugma yung aming schedule kaya walang chance. Pero syempre nakausap po siya kahapon, lagi ko siya kinakamusta dahil mga kamamaw, si Wilson Garcia is one of the employee din siya ng TGI Fridays Philippines. So syempre ako naman pag sa mga kababayan natin at lalong lalo pa mga kamamaw, parang katukayo ko kasi I'm from TGI Fridays Philippines before, way back 12 years ago. So ayun mga kamamaw, ang mga pag-uusapan natin is yung katulad niyan, yung istorya ng niya, na kung bakit ba nakakalungkot mga kamamaw na uuwi na si Wilson Garcia. So bakit ba siya uuwi? Medyo in-explain din niya sa akin yung mga pangyayari para at least maibahagi ko sa inyo yung buhay Canada ni Wilson Garcia. At the same time, may mga pag-uusapan tayo, pinagandaan ko yung mga kamamaw. Actually kagabi pa lang medyo nagbasa-basa na tayo. Para ayoko naman ng magbablog tayo mga kamamaw na hindi ko masyadong ma-explain sa inyo ng maayos yung mga sinasabi ko. Pero at the same time, sa mga makakapanood nito, kung sakaling mas maliwanag o may mga idea pa kayo, pwede nyong ilagay sa comment box para at least mabasa ng ating mga manonood. So, handa na ba kayo mga kamamaw? Let's go! Ayan mga kamamaw, ay muna natin yung istorya ni Wilson Garcia. Pero syempre meron din tayong itatakel na when it comes sa refusal ng mga labor market assessment or LAMIA. So bakit nga ba napakahirap para sa mga kababayan natin na makarenew sila ng kanilang mga LAMIA. Pero syempre ito muna puputulin ko muna mga kamamaw yung istorya muna ng ating kababayang si Wilson Garcia. So si Wilson Garcia, usual the last time na sinabi ko mga kamamaw sa vlog natin is lumapit siya sa akin, naghahanap siya ng employer na pwede niyang mapagpasa ng panibagong application, baka sakaling mabigyan siya ng chance. Sabi ko nga, try niya dito sa Saskatoon, baka merong mahanap siya na employer na pwedeng magbigay sa kanya ng work permit at the same time makapagbigay sa kanya ng LAMIA at saka ng pagkakataong makapag-apply ng permanent resident. Pero yun na mga kamamaw, ang nangyari sa ating kababayan is nakakalungkot mga kamamaw. Pero talagang sabi nga nila, kung tinatawag na hindi naman talaga para sa iyo pa yung pagkakataon, hindi pa talaga para sa iyo. Kaya ikaw Wilson, try lang ng try, sakaling umuwi ka ng Pilipinas. Marami naman na sa kanya na kumausap sa kanya. Pero ito nga, ayokong putulin yung story, gusto kong ituloy-tuloy yung mangyayari bago nyo malaman yung kanyang mangyayari sa kanya, sa pwede niyang mangyayari sa kanya in the future kung sakaling uuwi siya ng Pilipinas. So yun ang nangyayari sa kanya ngayon is uuwi na siya ng November. So talagang biligyan na siya ng ticket ng kanyang employer, na which is nakakatuwa rin naman na nilibre na siya ng employer niya ng ticket niya. Malaking bagay na rin sa kanya yun. So ngayon uwi na siya. Yung nangyayari sa kanya mga kamamaw is hindi na siya nabigyan ng panibagong work permit dahil nag-expired na yung work permit niya ngayon. So bakit nga ba hindi na siya nabigyan ng work permit ng employer niya? Kaya ito talagang, kumbaga inagaan ko talaga yung pasok ko mga kamamaw. Gusto ko ma-explain ng mas maayos sa inyo, tsaka may oras ako, hawak ko yung oras ko sa paggawa ng vlog na itong araw na to. So yun ang nangyari is actually nakausap natin siya. Sabi ko sa kanya, anong nangyari ba? At wala nang chance kasi tumawag na rin siya sa Berry Barn, kasi inang parang sa akin
yun ang huling chance niya. Baka sakaling mabigyan siya pagkakataon dahil galing ako sa Berry Barn. Baka sakaling nagbibigay yung employer. So ngayon kasi mga kamamo, ang daming nangyayari ngayon sa Canada. Sobrang higpit ng kompetisyon when it comes sa pag-a-apply ng mga work permit, ng pag-a-apply ng permanent resident. Napakahirap mga kamamo. Hindi katulad dati na isipin mo na lang kami dati, 8 kami. Isipin mo 8 kami. 8 kaming nabigyan pagkakataon ng sabay-sabay para sa application for permanent resident. Ganon kami kaswerte ng mga panahon. Ngayon medyo mahigpit na talaga mga kamam sa sobrang daming pagbabago ng ating bansang Canada. Sobrang naghihigpit na sila. Which is may reason naman bakit nila ginagawa yun dahil talagang sobrang dami na rin talaga ng nakakapasok at the same time marami na rin kasing nangyayari na hindi maganda, kaya naghigpit sila. So may mga naririnig din tayo na parang yung mga employer is parang alam mo yun, nanloloko ng mga empleyado nila na parang yung mga pasweldo, yung mga ganto-ganto na parang ito yung kontratang binigay tapos hindi naman yung correct me if I'm wrong, kasi ako nakikinig lang din ako sa mga yung talagang resources natin na talagang matatalino at saka mga magagaling na vlogger talaga dito sa Canada. Pero syempre I have my own research to represent my vlog here, Kamamaw Vlog. Kaya sa mga paki-subscribe naman yung channel natin para kahit paano lumaki-laki naman yung bahay ni Kamamaw, mga Kamamaw. Malaking bagay na sa akin at nagpapasalamat na ako mga Kamamaw dun sa mga ganong pagkakataon na supportahan yung YouTube channel ko para mas ganahan akong gumawa ng vlog. Ayan. So salamat sa mga padating na subscriber ko. So yun na nga, ang nangyari sa kanya is hindi na siya na-renew na noong nagkataon pala kasi mga Kamamaw. Ito, kasi inanda ko talaga, dinala ko yung cellphone ko. Ang nangyari kasi sa kanya mga Kamamaw, kaya hindi na siya na-renew dahil ang kasi mga Kamamaw, conforme kasi sa mamaya may papakita akong charts dito para medyo mas maintindihan nyo. Kasi kaya hindi na siya naka-renew dahil ang nangyari sa kanya is yung dati niyang employer is in-apply na siya ng for permanent application na nung dati niyang employer. Kaso nagkataon mga Kamamaw, binenta kasi yung pinagtatrabahuhan niya. Yung pinaka-store na pinagtatrabahuhan niya, binenta na ng may-ari. So yung bagong kumuha sa kanya is nirefuse na or nirevoke na. So ayan, meaning ng revoke, ayan mga Kamamaw, para mas maano nyo. Yung nirevoke na parang ang dating is tag dito. Para mas maano nyo, talagang ni-research ko talaga na What does it mean if something is revoked? Ayan. So to take back or withdraw, annul, cancel or reverse or rescind or repeal. So tag dito, kinancel na and then withdraw na yung application nila for permanent residency. At the same time hindi na i-renew yung kanyang work permit. So syempre hindi naman ibig sabihin hindi na rin yun nung bago niyang employer is parang masama na yung employer niya. So i-explain ko rin sa inyo bakit hindi na kinayang i-renew ng bago niyang employer yung syempre bago lang siya sa trabaho niya. Syempre sa business niya, sa business niya. At the same time siguro hindi kaya ng budget niya na i-accumulate yung panibagong application ng work permit para sa batch nila nila Wilson, kaya ganoon ang nangyari. So may reason naman din ng mga bagay-bagay bakit hindi nangyari, dahil for example na lang na ito mga Kamamaw, kasi ang nangyari talaga is kaya hindi siya na-renew. So automatic kasi mga Kamamaw, sila Wilson pala is para pala silang first batch. So first batch sila, at the same time meron pang second batch na nandoon na parang bago lang, mas bago sa kanila. So which is mean na valid pa yung work permit na, hindi ko lang 100% sure kung months pa lang ba binibilang ng bagong batch o isang taon na. Usually 2 years ang contract sila kasi tapos na, hindi na sila marirenew. Dahil ang pinag-uusapan kasi mga Kamamaw yung unemployment rate ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Usual kasi sa iba't ibang city or province dito sa Canada ay merong mga regulation or merong mga tinatawag na unemployment rate percentage. Usual ayan, papakita ko sa inyo mamaya. Ayan. Usual sa Calgary siya.
Ang Calgary ngayon is nasa So Calgary ngayon is, kasi meron akong chart dito eh. From October 9, 2025, ang Calgary ay nasa na siya ngayon? 7.3% unemployment rate. So napakataas mga kamamaw ng unemployment rate. So ibig sabihin mga kamamaw, kasi yung sa unemployment rate, ano ba yung ibig sabihin ng unemployment rate? So ko na lang bago ko to explain, papakita ko sa inyo mga kamamaw. Meron ako ditong ano bang kaibahan ng low unemployment rate at saka ng high unemployment rate para mas maintindihan nyo mga kamamaw. Talagang mga kamamaw, pinaghandaan ko tong vlog na to. Talagang ako gusto ko maibigay sa inyo yung tamang impormasyon na tayo ko ding mapunta kayo sa para mga fake news. Pero ito mga kamamaw, based sa pagkakaintindi ko, kung mas maluwag pa ang pangunawa o pagkakaintindi nyo, i-ano nyo na lang din dito sa ating YouTube channel. So ito based doon sa pagkakaintindi ko. So ito ang basahin ko muna yung law. Ano ba yung ibig sabihin ng low unemployment tsaka ng high unemployment rate para malaman nyo ano yung 8.7, ano yung ba't mataas, ba't mababa. So ito yung low unemployment rate. Rate is generally better. So ibig sabihin mas better pala mga kamamaw pag nasa under low unemployment rate. So ano ba ibig sabihin? Because it indicates a stronger economy with more people earning an income. However, a very low rate can lead to inflation, while a high unemployment rate signal a weaker economy with a large portion of the population lacking stable income. So automatic pala mga kamamaw, pag naka-high unemployment rate, mas mababa ang chance mo. Dahil usual, ang kinukuha talaga, like for example dito sa Saskatoon is nasa 6% siya. So ibig sabihin, for example na lang ko din yung isang restaurant, di na lang magbabanggit ko ng restaurant. Kung meron siyang empleyado na 100 at ang kailangan mo lang ay 6%. So ano ba ang 6% ng 100? 6 na tao lang. 6 na tao lang ang pwedeng kailangan na under work permit. So the rest is like 94% nun kailangan mga permanent resident or kailangan mga citizen. So ganun lang siyang kababa. Ganun kababa ang percentage na pwedeng makapag-hire sila ng tao overseas. So yun ang pinakamahirap na punto ng ating pagiging isang aplikante. So napakahirap ng ganong sitwasyon. So nangyari sa kanila automatic, kasi syempre kung may 10 pa sila doon na kasi meron ding tinatawag mga kamamaw na dahil dito yun, position above the cap on proportion of low wage and position. So basahin ko muna pala ito. Meron ako ditong yung high employment rate. Ito yung sa law pala. Basta tuloyin ko lang sa law. Low unemployment rate pros more people are employed, earning a steady income which boosts consumer spending and support a stronger economy. Employer must compete for workers, which can lead to higher wage, better benefits, and improved working condition. In general, associated with a strong and expanding company. Cons. In the rate is too low, it can lead to inflation as employers raise prices to offset increased labor costs. So it means na rin siya, kailangan talagang makontrol din ni employer yung mga gantong klaseng dahil nga kung nasa under low rate ka, pwede siyang magtaas talaga ng sweldo, kasi usual naman talaga mga kamamaw. Kung dito sa trabaho, katulad yung sample ko dito sa ko, pag nagsimula ako, nasa starting rate ako, tas every 6 months tumataas yung sweldo natin. So syempre kung hindi kayang i-handle employer yun, paano siya mabibigyan ng approval ng government na mag-hire ng tao kung hindi niya kayang sabayan o sundin yung policy or yung patakaran ng government when it comes sa mga employment nila, sa mga employer, sa mga yung mga tauhan nila. So ayan, employer may struggle to find qualified workers, leading to longer hiring processes and potentially reduce productivity. So ayan, so ito naman yung high
High unemployment rate, mga kamamaw. High unemployment rate, pros, can result in a lower inflation because there is a less upward pressure on wage. Ayun. Dahil nga sa pasweldo, yun sa in-explain ko sa inyo sa pasweldo. Cons, and significant portion of the population is out of work and without a stable income. So mahirap nga naman kung kukuha ka ng maraming empleyado tapos ang di mo mabibigay yung sweldo na talagang karapat-dapat para sa kanila. So doon kasi nagsisimula kasi mga kamamaw, katulad yan, may mga nagrereklamo na nababalitaan nga natin dahil nga kaya sila naghigpit dahil may mga pasaway din na employer na nag-hire sila ng mga tauhan nila tapos hindi naman nila nabibigay yung pangangailangan ng kanilang mga empleyado. And then like for example, yung mga pagtaas ng sweldo, kailangan talaga nilang taasan ng sweldo base sa binibigay na ano ng gobyerno. So kaya iyon, naghihigpit sila kasi kung may mga ano sila kasi parang may tinatawag na non-compliant pa and then compliant, parang mga ganun. Kasi ngayon, nagkakasilipan na ngayon. Sinisilip na sila, pwede silang dumating sa point yung mga employer na may-ari ng isang establishment, pwede silang parang under surveillance or yung parang bigla na lang i-check sila ng parang dito, surprise check, yung i-imbestigahan kayo, bigla kayong papasyalan ng biglaan ng immigration para makita o masilip kung ano bang meron o ano bang nangyayari dyan sa kumpanya. Kaya yun ang nangyayari ngayon. Kaya mas ngayon, mas naiintindihan ko na, and then mas okay na rin dun sa pakaramdam ni Wilson na parang kumbaga ba sa kanya is nagawa na niya yung best niya, tinry niya mag-apply kung saan nagtanong din siya sa mga lisensyadong mga pwedeng maglakad ng kanyang papel or maghanap sa kanya ng employer. Talagang iyon ang sinasagot, talaga napakahigpit ngayon. So ayan, places greater burden on government budget for social assistance program. So ayan, yun yung pagkakaiba ng high and then ng low unemployment rate. So mga kamamaw, ang ano natin dito is dahil lang yun mga kamamaw, ano nga ang ibig sabihin ng unemployment rate? Yan, the unemployment rate is a percentage of the total labor force that is jobless but actively seeking for work. It's calculated by dividing the number of unemployed people by the total labor force and multiplying by 100. The labor force includes people who are employed or unemployed. Ayan, but not those who are in the labor force such as children or retired. So hindi yung kasama sa bilang. Or those who are underemployed and want to work more hours. So ayan yung unemployment rate na tinatawag para mas maliwanag sa inyo. So dito na tayo mga kamamaw sa pinaka pinaka ng topic natin. Ayan. Bakit nga ba nare-refuse? Refusal to process a labor market impact assessment application. Ayan. Bakit nga ba sila nare-refuse? Dahil sa pag-a-apply ng LAMIA. So usually, tumawag pala si Wilson dun sa natin sa nating employer, nakisuyo siya na sabi ko sa kanya kung makisuyo ka na kahit mag 4 years ka na dyan, alam mo yung gano'n na parang pero nasa legal ay papaulit ko sa inyo mga kamamo, nangangalay isang kamay ko kakaaw. Nasa legal na naman, sabi ko naman sa kanya kung pupunta ka sa mga way na pag-apply mo, lahat legal, huwag ka pupunta sa illegal dahil ang hirap lusutan yan pag illegal ang pinasukan mo. So nandun siya sa legal way of ng pag-uusap dun sa employer. So niya na pwede siyang mag-stay naman siya kasi usual di naman natin maiiwasan, may mga kababayan din tayo na after na 2 years contract is umaalis na sila sa kanilang dating employer. So sabi ko sa kanya mag-stay ka kasi ako nag-stay ako sa Berry Bar ng 8 years. Talagang binayaran ko yung tinatawag na utang na loob, talaga mga kamam. Kaya nung umalis ako, wala akong pagsisisi o wala akong panghihinayang or parang nahihiya ako dun sa employer. Talaga nag-stay ako dahil sila yung nagbigay sa akin ng chance. Bakit until now nandito ako sa Canada? So yun na, kinausap na nga niya ni Wilson yung
very bar na talagang hindi sila mabibigyan ng LAMIA dahil meron pa silang kumbaga ba yung bilang ng yung percentage ng kailangang meron siyang mga work permit na empleyado sa loob. So hindi pa talaga sila makakakuha ng LAMIA, makakapag-apply ng LAMIA, or else ayun din yung nangyari kay Wilson, or else may chance naman silang ma-renew ng work permit. Kaso nga lang is ito yung explanation sa atin ni Wilson. Yan, para maliwanag na bakit nga ba ay pwede naman pala, pero bakit ba hindi mabigyan ng panibagong sila Wilson. So dahil ito, babasahin ko na lang din yung niya. Yeah. Yes sir, kasi may existing pang TFW sa loob. So na pumasok sa 10% total workforce or 10 to 15 employee to get low wage. Paglagpas ng 10%, kaya papasok na soon as high wage stream, yung tinatawag na high wage stream. So kung i-renew daw yung work permit nila, dahil nga meron pa silang mga low wage workers sa loob ng kanilang pinagtatrabahuhan, so papasok sila sa high wage stream para lang i-renew ang kanilang work permit. So ang ata sa Alberta na banggit niya, meron din ako ditong chart, papakita ko sa inyo, ipapapap ko dyan sa parang 36. Ito 36 yung 36 yung hinihing sa Alberta. Ito. Yan. Actually maraming kopya yan mga kamamaw. Yan. So ayan, sa wage threshold by province or territory mga kamamaw, ang dami ko na research para sa inyo mga kamamaw. Salamat din kay Wilson sa pagbibigay ng konting idea dito sa vlog natin. Wage threshold by province or territory. Ito may nakalagay, province, territory for LAMIAs received before June 27, 2025. And then meron ditong for LAMIAs received as June 27, 2025. Ayan, so ito na. Before before June 27 and then receive at June 27. So ito na yung pagbabago, changes niya. Sa Alberta meron siyang $35.40 per hour nung before 27. Ngayon 36 na siya. So mga kamamaw, iyon papasok na yung tinatawag na sinasabi ni Wilson na high wage stream. So kung i-renew yung work permit nila, dapat iyon yung ipapasweldo sa kanila ng kanilang employer. So syempre, ngayon maiintindihan na natin bakit si employer niya ay hindi sila ni-renew ng work permit na bago, dahil siguradong hindi kakayanin ni employer na pasweldohin ang kanyang empleyado ng 36. Nagulat nga ako kasi nga ako mga kamamaw, sa sobrang tagal ko na rin hindi nakakapag research o na ibablog yung mga gantong usapan, is parang nagulat ako na parang ganto pala ngayong kahigpit talaga. Kahit sinong employer mga kamamo, mahihirapang mag-renew ng kanilang kahit gusto naman nila o gusto nila yung empleyadong to, mahirapan silang i-renew yung work permit dahil gantong kalaki papasweldo nila mga kamamo. Ako nga hindi gantong kalaki sweldo ko, ilang taon na ako dito sa co-op, lalo pa sila. So, di ba? Lalo kung bakit, syempre, conforme din doon sa pinagtatrabaho. Kung doktor ka, normal lang talagang ipasweldo sa iyo 36, mas mataas pa dyan. Pero kung simpleng ka lang, nasa fast food chain ka lang, paano ka magpapasweldo ng $36 per hour sa empleyado mo para lang pakonsuelo mo doon sa empleyado mong napakagaling, napakasipag at napaka hardworking person, hindi rin talaga kakayanin. So parang ang nangyari, ito na, kukwento ko na yung isang nasabi ni Wilson, parang nasabi sa kanya ng employer na hintay ka na lang next year kung sakaling maging maayos na lahat or mabigyan na ulit ako ng panibagong LAMIA na under low wage stream. So yun yan, high wage kasi ngayon ang kailangan nung employer na nasa low wage stream, kailangan makakuha siya ng ganoon, kokontakin na lang si Wilson. So ayan, sana na medyo malinaw yung explanation ko para mas naiintindihan nyo, kasi gusto ko talaga mga kamamaw na yung mga manonood maintindihan nyo yung binablog ko. Kaya talagang ako mga kamamaw, para sa inyo mga kamamaw, nag-effort ako para kahit papano
magustuhan nyo tong vlog at maintindihan yung inaano ko. So ito na tayo sa British Columbia, tayo is 34.62 noon, 36.60 na ngayon mga kamamaw. Sa Manitoba, $30 per hour, ngayon 30.60 na. New Brunswick, 28.85, ngayon ay 30 na, talagang tumaas talaga siya mga kamamaw. Newfoundland Labrador, 31.20, 32.40 na ngayon. Sa Northwest, nako grabe, Northwest Territory 47, nako sarap, sana all mga kamamaw kung ganyan ang per hour mo. 0.09 dati is 48 na ngayon. Nova Scotia 28.80, 30 na ngayon. Nunavut 42, ngayon 42, same. Ontario 34.07, 36 na ngayon. Prince Edward Island 28.80, 30 na ngayon. Quebec 32.96, 34.962 na ngayon. Saskatchewan, ito nga yung sa atin ngayon sa Saskatoon, 32.40, 33.60 na ngayon. So parang dumarating, ito pa Yukon 43.20, 44.40. So parang ngayon dumarating, ito lang opinion ko lang to, parang ngayon dumarating hindi ka talaga bibigyan ng chance makaano, pwera lang kung susugal talaga yung employer mo na kunin ka, or else talagang wala. Talagang parang ito parang binigyan ka na ng ano, parang hopeless ang ano nito Pero talagang mga kamaw, wala tayong magagawa talaga sa sobrang higpit ng ano. Gusto rin pagandahin ng ating ng government o ng immigration na mapaayos yung mga nangyayari ngayon, dahil syempre kumbaga parang dating nadadamay na lang din naman talaga yung sasabi nating mga gumagawa ng tama, dahil nga hindi naman maiiwasan, syempre pag may gumagawa ng tama may gumagawa ng mali. So yun ang nangyayari lang ngayon, kaya naghigpit sila na ng kanilang mga regulation or mga rules. So ayan mga kamamaw, dito naman tayo sa ano, papakita ko sa inyo yung mga unemployment rate by CMA and period. So may nakalagay dito na unemployment rate percent for applicants submitted from April 4. Ito yung ano, updated to mga kamamaw. So kung di ko mabasa lahat, ilalagay ko ng matagal dyan sa screen nyo, sa screen ko, para mas mabasa nyo. Ayan. Noong April 4, 2025 to July 10, 2025, meron din ditong updated siya unemployment rate for application submitted by June 11 to 2025 to October 9. So last week, hanggang last week lang to. Tapos meron pang isa dito na bago ngayon is unemployment rate for application submitted from October 10, 2025 to January 8, 2026. Hanggang 2026 to yung, kumbaga anong pecha na ba ngayon? 16 na ngayon Ay 15 na ngayon. So automatic ito na yung nasa pangatlong layer. Ito na yung pinaka-updated ano niya. So may mga tumataas, may mga bumababa. Ngayon maintindihan nyo na mga kamamo bakit ano ba sinasabi mong mga 7.7 point something na ganun. So ito yung sa unemployment rate na explain ko na sa inyo yung ibig sabihin ng unemployment rate, na nabanggit ko na sa inyo yung low at saka nung high unemployment rate. So ayan, may mga lugar dito sa ano, census metropolitan area. Ayan, nandito na lahat ng lugar. Kung nandito kayo sa lugar na to, ito ma-update kayo kung ano ba ang tag dito, ang updated na unemployment rate percentage ng bawat city at province. So ayan, nandiyan na lahat. So bibigyan ko na lang sample. Ayan, meron tayo dito marami kasi. So ayan, St. John, Newfoundland, Halifax, lahat nandito. So babasahin ko na lang din yung syempre yung sa amin, taga dito ako sa Saskatoon, Saskatchewan. So sa Alberta, banggitin natin. Yung Alberta ngayon is dating 7.8, tapos napalitan siya ng 7.3, bumaba na ng konti, gumaganda na. Kaso nga lang, tumaas na naman, naging 8 naman ngayon, 8%. So dito sa Saskatoon, actually Saskatoon isa sa pinakamababa yung Saskatoon is 4.8, naging 4.6, and then ngayon 5.7 na, tumaas na naman siya. Ang pinakamababa dito sa nakikita ko is yung Victoria, British Columbia, 3.4, 4.1, and 5.2. Siya yung pinakamababa sa linya natin na nakikita ko ngayon. Ito, mababa rin yung Thunder Bay, Ontario, 4.8, 5.1, and 5.1. So, hindi siya na bago. Ang taas naman itong ano basa nito? Guelph, Ontario, 6.2, 5.9, and 9.2 percentage.
rate. Ayan. So, napakataas mga kamamo. Talaga sabi nga natin, napaka-imposible ng mga bagay-bagay ngayon mga kamamo. Talagang, kumbagay, kung sakaling ikaw man yung dumating dito ngayon, parang hindi akma sa panahon. Meron din nangyayari ngayon, may bago pang rules ngayon na katulad ko, sample, si Jacob nung pinanganak siya, is citizen na siya. Which is naman, okay lang naman na maging citizen si Jacob dahil permanent resident naman kami ni Mrs. nung pinanganak si Jacob. Ngayon is hindi na daw magiging citizenship ang mga batang ipapanganak kung sakaling under work permit pa lang ang mga magulang. So automatic ganun na nangyayari. Hindi ko rin alam mga kamao bakit ganun. Siguro may dumarating sa point, tao lang naman tayo eh. Mga kamama, ito sa akin, wag i-correct me if I'm wrong. Ako, komento ko lang naman po ito. Pero feeling ko, usual, nangyayari naman talaga na baka mamaya nagiging inayin talaga yung plano nila na para mabigyan sila ng chance na makapag-stay kung talagang hirap sila sa mga pag-apply ng papel. Baka mamaya, in a reason, magbuntis o magpaano. Pasintabi dun sa hindi ko po intention na naisip ko lang to na baka sa mga tao na talagang ganun ang nangyari para na lang ang way nila, na lang yung last result nila na mag-anak dahil paglabas citizen na yung anak, and then baka pwede silang mag-stay dito sa Canada because of they have a kids here in Canada. Kaya alam mo yung mga ganun na hindi mo naman, kahit sino naman siguro, hindi ko lang naman ako nakaisip nun, alos lahat man siguro naisip yung ganun. So ito, meron din tinatawag na low wage position above the 10% cap, and then meron tayong low wage position above the 20% cap. Ano ba ibig sabihin nito? So low wage position above the 10% cap, LAMIA application won't be proceed if the proportion of low wage position is above 10% of the total workforce at a given work location. So pa rin siya, conforme dun sa dami ng empleyado sa loob ng isang kumpanya. Basta yun ang dun mo na lang i-calculate. Like for example, sinabi ko sa inyo, kung 100, kung 10%, 10%, 10 tao, ganun ang na lang yan. So sa low wage position above the 20% cap is for the sectors subsector and occupation below. LAMIA application won't be proceed if the proportion of low wage position is above the 20%. Kung mas mataas siya sa 20% of total work base as given work location. So ito, may mga isinaad sila dito kung ano ba yung mga under noon na NAIC S23 position in construction. Ayan, baka mamaya mga nabanggit kong ito is nandun kayo nagtatrabaho. NAIC S311 position in food manufacturing. NAIC S622 position in hospitals. NAICS 623 position in nursing and residential care facilities. Specific in caregiver position under and specific in home caregivers position under NOC 31301 registered nurse or registered psychiatric nurse. NOC 32101 licensed practical nurse. NOC 44100 home child care provider. So NOC 44101 attendant for person with disabilities, home support workers, leave caregiver, and personal care attendant. Yan, meron din tayo dito nga babasahin ko lang para at least kahit paano kung sakaling may mga tanong kayo o ayan nyo lang sa at kung sakaling masasagot ko is gagawa natin ng talaga ng para masagot natin ng tama yung mga tanong niyo dito sa vlog na to. Ministerial instruction as a result of public policy consideration as determined in Ministerial Instruction Service Canada may refuse to process ang LAMIA for application. Yun, so ito yung ibig sabihin na nun. Position above the cap on the proportion of low wage position. Low wage position in census metropolitan area CMA with an unemployment rate of 6% or higher. Ito yung nangyari kay kay Wilson. So sobra na siya sa nasa 10% na ata yung
ano yung dito yung mga kasama niya dun sa trabaho under sa low wage. So kaya talagang wala na siyang chance na mabigyan ng low wage na work permit. So kailangan pumunta siya sa high wage stream para makarenew siya ng work permit. So in home caregivers position where there is a live-in requirements, any position if you had a LAMIA revoked in the past 2 years, certain low wage position in the economic region of Montreal, Laval. So yan yung mga na research natin para sa makatulong sa mga mamamayan natin dito sa mga kababayan natin pala dito sa Canada. So nandito na lahat, nabasa ko na lahat, na talagang ginawa ko ng paraan para mga kamamaw. Sana hopefully naintindihan nyo tong vlog na to, dahil ginawa ko lang tong vlog na to para sa mga kababayan natin, dahil naaawa talaga ako tuwing every time na makakarinig ako mga kamamaw na umuuwi. Pero so far kahit pa paano is na yung pakaramdam ko nung nabalitaan ko na si Wilson Garcia na natin shoutout sa iyo. Ingat ka sa pag-uwi mo. Hopefully next year makabalik ka dito sa Canada, at sana sa second chance na mabigay sa iyo is magkaroon ka na sana ng application for permanent residency. So yun lang ang inaano natin, talagang ako yung nalulungkot para sa ating kababayan, at kabaro ko pa sa TGI Fridays sa Pilipinas. So talagang napakahigpit. So kaya talagang dasal-dasal lang, tsaka iwas na lang kayo sa mga employer na mapagsamantala. Napakaswerte mo dahil napakabait ng employer mo. Talagang nandun sila sa process at na-explain sa inyo ng maayos, which is nagawa mo rin yung part mo, nag-try ka pa rin, naghanap ka pa rin habang nandito ka pa. Yun ang sinasabi ko sa inyo, na wala bang regret si Wilson na uuwi ka ng Pinas na hindi ka nagsisisi bakit hindi mo nagawa yung ganitong pagkakataon na hindi natin alam. Hindi ko alam na gano'n na pala talaga sobrang kahigpit ng Canada ngayon, na dating kahit pa nagpapayo-payo tayo na yung mga payo natin ay hindi nauubra mga kamam sa sobrang higpit. Kaya mas maganda sumunod na lang tayo sa batas at maghintay na lang tayo ng tamang pagkakataon para makapag-apply tayo o makabalik ka dito sa Canada. So maraming salamat mga kamamaw sa inyong panonood mga kamamaw. So kung nagustuhan nyo itong vlog, paki-like and share na lang sa ating YouTube channel, and then comment din kayo sa ating video na to. Maraming salamat sa inyo. God bless you all.